Nung huli po natin pag-aaral, we started with Ezra, chapter 1. At nakita natin in this chapter about the sovereignty of God in guiding the affairs of men. Remember kung paano itinaas niya si King Cyrus to fulfill his plan to rebuild the temple in Jerusalem para sa pag-uwi ng mga Hudyo, pagbalik sa kanilang bayan, ay mararanasan nila ang pagkilos ng Diyos. So, he used even this pagan king to fulfill his will. Makita natin, hawak ng Diyos ang isip at puso ng tao kahit na ng pinaka mataas sa posisyon. Okay? Pagdating po natin sa Ezra chapter 2, mapapansin niyo po when you open your Bible sa Ezra chapter 2, ito po ay listahan. It is actually a list of families and individuals who returned to Judah and Jerusalem. Ito na po yung pagkakataon, if you remember that yung kanilang lugar, yung kanilang bayan actually became the province of Persia at this time. So, yung Persian Empire. Pero pagka tiningnan natin, ang Ezra chapter 2, kagaya ng karamihan, marahil, hindi ma-encourage ang maraming basahin dahil makikita nyo puro names. But, habang tinitingnan ko ito, there's so many important lessons that we can learn even from this list. Sisimulan lang po natin, tingnan nyo yung first two verses of Ezra chapter 2. Sabi doon, "Now these are the children of the province." Sa New King James, "These are the people of the province that went up out of the captivity of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city, which came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Realiah, Mordecai, Bilshan, Mizpar, Bigvai, Rehum, Baana, the number of the men of the people of Israel." Again, napakadali na daanan lang ng mabilis or for people to take for granted ang chapter na ito. Kasi nga naman, siguro maisip natin, ano naman ang mapapakinabangan ko yan? Listahan lang naman yan. But again, this is actually a showing of God's faithfulness to His people dahil ito ay patunay na totoong may mga tao na kinilos ang Diyos at may mga taong bumalik sa kanilang homeland at sila rin yung mga tao na gagamitin ng Diyos for His very purpose. So pag tinignan natin at kinategorize natin ito, from verses 3 to 35 hanggang 39 to 60, ito yung pangalan ng mga tao in general na binabanggit. Secondly, binabanggit yung mga priests in verses 36 to 39 and 61 to 63. Yung mga Levites binabanggit sa verses 40 hanggang 42 at yung mga Nethinim or servants verses 43 hanggang 58. So pag sinamarize natin to, you can find the summary in verses 64 to 67. At babasahin ko sa ating New King James, 64 to 67. "The whole assembly together was 42,360, besides their male and female servants, of whom there were 7,337, and they had 200 men and women singers. Their horses were 736, their mules 245, their camels 435, and their donkeys 6,720. Again, makikita natin kung paanong tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. And this time, ito na yung mga taong binabanggit. So, we could actually see here the faithfulness of God. Bakit? Ito yung katuparan ng pangako niya sa Jeremiah 29:10. Sabi ng Diyos, "For thus saith the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you, and cause you to return to this place." He's actually fulfilling His very promise. Ito na yon. Kaya pwede nating lagyan ng pamagat ito, God's faithfulness to His people.
Ito yung pagpapakita ng katapatan ng Diyos. Now, isa sa mga prominent names na siguro napansin nyo sa binasa natin was the name Zerubbabel. Si Zerubbabel yung appointed governor over the province of Judah. And it's amazing to know na si Zerubbabel ay descendant nung huling hari ng Judea. So ibig sabihin, nasa kingly line siya. Siya yung heir to the throne of David. Mahalaga yon. And then another person na binanggit is Jeshua the high priest. Na binanggit din itong si Jeshua sa Zechariah 3:1 at dito makikita natin ang tawag sa kanya Joshua. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing at his right hand to oppose him. There was a spiritual battle. At kailangan ni Joshua the high priest ng gabay ng Panginoon, ng pagtulong ng Panginoon. Because Satan was opposing him. So, the name Joshua, alam naman natin in Greek, is equivalent to the name Jesus. At dito sa Book of Haggai and Zechariah, binabanggit the name Joshua. So, siya yung co-leader nitong si Zerubbabel. Dalawa silang magkatulong sa panahon ito para pangunahan ang mga tao. Kaya nung binabanggit yung term na the people, ang ibig sabihin, yung heads of the families. Sila ang binabanggit dito. Ibig sabihin, these were the names mentioned. Hindi pa binabanggit ang kanilang mga pamilya. So wala pa dyan ang babae at ang mga kabataan. So yung binabanggit na number dito, mas marami pa sa actual ng mga taong dumating. Sila lang yung mga representatives of their families. Now, how do you deal with a passage kapag nakabasa kayo ng passage sa Bible na parang merong seemingly contradiction, parang seeming contradiction? How do you deal with that? Some people would deny it, sabihin nila hindi naman totoo yan, or they would offer other explanation. Bakit ko nabanggit? Pag tinignan sa verse number 5, sabi doon, the people of Ara, 775. Ganun sila karami. Pero pagka kinumpare daw sa Nehemiah 7:10, ang bilang nila ay 652. Bakit may discrepancy? Okay. Now, marahil isang paliwanag, yung mga copyists, kasi sinusulat nila ito para i-transfer, pwedeng may nagkamali. That's one. Or, a more logical explanation, pwede naman na totoong 775 yung umalis sa Babylon at dumating, pero ganito, because of different circumstances, pwedeng along the way, may mga nagkasakit, pwedeng may mga umayaw, pwedeng mga nagbago isip, o pwedeng may mga namatay. Kaya ang dumating na lang ay 652. Ito na yung dumating sa Jerusalem. Ba't ko ito binabanggit? Kasi nangyayari yan so that there will be instances where two passages na pareho naman, supposed to be, pero parang hindi magkakatugma. At madaling gagamitin ng mga critics yan para sabihin, okay, di may mali sa Bible. But the way to go through it is dapat tama ang ating pagtanaw, first of all, salita to ng Diyos. At dahil salita to ng Diyos, hindi pwedeng magkamali ang Diyos dahil tapat ang Diyos. Di ba? So there must be another explanation. Baka hindi lang natin nakikita yung paliwanag doon. Pero hindi natin pwedeng sabing nagkamali sa Bible. Okay? Sana maliwanag yan. So, just if ever you will come to a difficult passage, try to pray and study first. Kasi maraming gano'n nagko-conclude, akala nila mali agad. No. Now, nung binabanggit yung mga pangalan, for example, si Parosh, si Shephatiah, si Ara, sa pangalan pa lang makikita nyo agad, bukod sa iba-iba sila ng pangalan, iba-iba ang ibig sabihin ng kanilang pangalan, which probably shows iba-iba rin sila ng character. And pag dinaanan lang, medyo nakakatuwa yung iba-ibang ibig sabihin ng pangalan eh. For example, Parosh, ibig sabihin flee, yung pulgas. Si Shephatiah, ibig sabihin Yahweh has judged. Si Ara, ang ibig sabihin wild ox. Zakkai means either pure or is a shortened form of Zechariah. Si Bani,
shortened form ng Benaiah, meaning Yahweh has built. Bebai means pupil of the eye. Asgad means Gad, G-A-D, is strong. Adonaika means my Lord has risen. Gibar means strong man. Sample pa lang yan ng iba't ibang pangalan, iba-ibang pagkatao, at iba-ibang kahulugan. Di ba pareho rin naman sa atin? Nung tayo, pinagbuklod ng Panginoon, pinag-isa tayo ng Panginoon sa kanyang katawan, iba-iba naman talaga tayo ng personalities, iba-iba tayo ng background, hindi niya ina-expect that we will all be of the same mold. But one thing is sure, dahil tinubos tayo ng Panginoon, may pagkakaisa tayo sa Panginoong Hesukristo at yun ang mas mahalaga. Hindi yung ating pagkakaiba. At kahit magkakaiba tayo, pwede pa rin tayong gamitin ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Diba? So, huwag maging hadlang yung pagkakaiba-ibang yon. Kumbaga, lalo pa nga tayong magko-complement sa isa't isa. Okay? Yung binabanggit yung Nethinim, all the Nethinim, verse 43 tsaka 58, ito daw marahil yung descendants ng mga Gibeonites. Natatandaan niyo sa Joshua 9, niloko si Joshua at ng mga leaders ng Israel ng mga Gibeonites dahil sabi nila, baka kami patayin, magkukunwari na lang kaming galing sa malayong bansa. Nagdamit ng sira-sira, yung tinapay nila, mold, may mold na, may, yung amag, nasisira, parang matigas na, mukhang malayo nga nila. Ang problem ni na Joshua at ng mga leaders of Israel, hindi nalalangin. Naniwala sila sa nakikita nila. At later, na-discover nila, kapitbahay lang pala nila. Ang parusa, magiging alipin kayo. And even at this time, probably they became the special servants of the Levites and the priests in the temple. Nung binabanggit sa verse 58, the children of Solomon's servants, possible daw na ito yung mga inupahan ni Solomon galing sa ibang lahi. Paano mapapatayo yung temple at yung malaking gawain, gumamit pa ng ibang mga tao bukod sa kanila. So they were called as foreign proselytes, yung mga converts galing sa ibang bayan. Ang nakita dito ni Trapp, si John Trapp, kung in-incorporate ng Diyos ang mga taong ito galing sa ibang lugar to become part of Israel, even at this early time, ang kanyang conclusion, God is no respecter of persons. At totoo naman, di ba? Salamat sa Diyos, dahil hindi nga lang mga Hudyo ngayon, pero people from all walks of life sa iba't ibang lahi, pwede niyang isama sa kanyang bayan. So that's a picture of God being no respecter of person. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos, which is very encouraging. Okay? Pagdating sa 59 to 63, meron daw mga tao na hindi nila alam saan sila, yung kanilang lahi, yung kanilang genealogy. Alam nila, galing sila sa lahi ng mga priests. Ang problema, wala silang maipakitang proof. Sabi doon, in verse 62, these sought their listing among those who were registered by genealogy, but they were not found. Therefore, they were excluded from the priesthood as defiled. Wala kang patunay eh. Hindi pwedeng sabi ko lang, galing ako sa lahi ng mga priests. No. Kailangan may patunay. Ano makikita natin dito? Yung kanilang pagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos kasi ang nag-utos, kailangan malinaw. Di ba? Alam natin from the tribe of Levi, manggagaling yung mga priests. Hindi po pwede sa ibang lahi. Pinahalaga nila yan. Kaya hindi nila pwedeng isama kung hindi sigurado na galing talaga sa tamang lahi. Kailangan maintindihan natin mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, actually, isang seryosong bagay. Di ba? Hindi siya po pwede na ngayon maglilingkod ka sa susunod, hindi na, or kung sino-sino na lang, kahit mga hindi kilala ang Panginoon. Ang mga totoong naglilingkod sa Panginoon, dapat una, may pagkakilala sa Diyos because alam naman natin, kahit anong klaseng paglilingkod, kung walang relasyon sa Diyos, mawawalan ng kabuluhan. Doon dapat magsimula. At ito ang challenge. Kung tayo naman ay totoong tinubos ng Panginoon,
Handa ba tayong maglingkod sa Kanya ng buong puso? Di ba? Ito problema eh. Maraming mga tao ang sisipag maglingkod, pero based on their religion lang, based on their belief, to earn their way to heaven. Pero marami naman, on the other hand, maraming nagsasabing Kristiyano, pero wala namang desire na maglingkod. Nasaan tayo doon? Di ba? Sa pag-aaral namin sa book of Hebrews, it was a great blessing to me to be reminded. Salamat na lang dahil sa Panginoong Hesukristo, ginawa niya tayong kasama sa Kanya, kabilang sa Kanya. Hindi na ngayon of the tribe of Levi, pero di ba ang Panginoong Hesukristo, ang Kanyang priesthood is in the order of Melchizedek. Siyang ating great high priest. So, kahit sino ka pa, ano pang pinanggalingan mo, pwede tayong magkaroon ng personal na pagkakilala sa Diyos. And then from then on, we must serve the Lord faithfully. Saan nakikita natin yon? Meron ding reference sa buhay natin. In fact, ikinunik pa nga ito ni John Trapp. Kung ang mga taong ito hindi nakasulat sa kanilang list o hindi alam ang kanilang genealogy, paano kaya daw yung mga tao na ang pangalan ay hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life? Di ba kawawa? Bakit? Although na-expect nilang papasok sila sa langit, yung pala hindi. So tiyakin natin, nakasama tayo sa mga tinubos ng Panginoon. Now in verse number 63, binabanggit yung governor, or sa King James, Tirshatha. And the governor said to them that they should not eat of the most holy thing till a priest could consult with the Urim and Thummim. Yung mga questionable ang kanilang lahi, hindi nila mapatunayan eh. Alam niyo, nagbigay ng pag-asa yung governor dahil sabi, hindi naman ibig sabihin tapos na. Maghintay kayo. Titingnan natin ang bawat kaso at kapag napatunayan kayo ay kasama, pwede kayo na maglingkod. Pero pag hindi talaga, sorry na lang. So bawat isa, sa liksikin pa nila, may pag-asa pa dun sa mga totoong galing sa tamang line. Okay? So it shows us the hope that we have again in the Lord Jesus Christ. Yun ang picture. Now, sabi sa 64, the whole assembly together. Ang binabanggit ditong bilang is almost 50,000. Pero tandaan nyo, first wave pa lang ito. Unang bugso pa lang ng mga bumalik sa Israel galing sa Babylonian captivity. At binabanggit dito yung heads of the families. So pag tinignan nyo daw yung total number, probably it would amount to 100,000 hanggang 150,000. Medyo marami-rami yun. Pero hindi marami kumpara sa mga naiwan pa sa Babylon. Remember, from last time study, maliit na porsyento lang ang gustong bumalik sa kanilang lupain. Pero kahit kakaunti sila yung gagamitin ng Diyos para sa kanyang gawain. And it doesn't matter, kahit kakaunti, yung mga totoong anak ng Diyos at tapat sa Diyos sa panahon natin, even in our church, ang mahalaga, tayo yung nananatiling tapat. Aanin mo nga yung sobrang dami, pero hindi mo naman matagpuan. Diba? Kasama ba tayo doon sa mga totoong tapat sa Panginoon? Now, bakit ayaw umuwi nung marami? Now, you could imagine, masarap na buhay nila sa Babylon. Nakapag-adjust na sila. At marahil marami sa kanila umasenso na. In fact, nung tiningnan daw nila yung Murasho tablets na na-discover ng 1873, nakasulat doon, marami ang naging mayamang bankers and brokers. At wala ng distinction sa mga Israelites at Babylonians, magkasama na ang mga Jews and Babylons. Nagtagumpay sila doon sa lugar na yon. Ba't mo iiwanan kung matagumpay ka na? Diba? Sabi nga ng isang writer, Yamauchi ang kanyang pangalan, sabi niya, their prosperous situation may explain why some chose to remain in Mesopotamia. Sabi ni Josephus, many remained in Babylon being unwilling to leave their possessions. Question,
Tayo ba sensitive sa kalooban ng Diyos so that we will be willing to follow Him no matter what the cost? Di ba? O merong maghahad lang sa atin para fully and totally surrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Remember Abraham. Abraham pa lang siya. Di ba in Genesis 12, nung sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, iniwanan niya yung kanyang lugar, Ur of the Chaldees, napakayaman ng kanyang family, pero idolatrous. And he was willing to follow God, kaya sinabi ng Panginoon, you will be a father of many nations. Hanggang ngayon, makikita natin yung effect ng pagsunod ni Abraham. Minsan kasi, tayo nahahangganan nung nakikita natin o nararamdaman natin. Di ba? Paano naman kapag kasumunod ako sa Diyos, di nagbago na buhay ko? Of course, it will change. Hindi man materially, always, pero one thing is for sure. Sigurado hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tayo susunod ng buo. Diba? At sana, bigyan tayo ng Diyos ng ganong heart to truly obey Him no matter what the cost would be. Now, siguro may mga nag-iisip, hindi ba dahil magulo buhay nila para bang, kumusta na yung spiritual life nila? Siguro maraming lumayo sa Diyos. Pero alam nyo, the good thing, dahil nga may mga remnants ang Diyos, pangako naman yan, sa iba't ibang henerasyon, sa iba't ibang dako, may matitira na totoong tapat sa Panginoon. May mga nagpatuloy. In fact, si Ezekiel, nung umalis sila, okay, pagkatapos sila ng exile, umuwi sila, nagkaroon sila ng tinatawag na parang sa term natin siguro home Bible study. Bakit? Pag binasa niya Ezekiel 8:1, kamitin niya yung mga elders of Judah. At ito yung panahon para sila magtipon-tipon, para magkumusahan, para mag-share ng ideas, at lalo na yung salita ng Diyos. So, ano man ang sitwasyon natin, huwag nating pabayaan yung time natin sa Panginoon, yung pag-aaral ng Kanyang mga salita, at lalo na yung pakikipagnig natin sa Diyos. Di ba marami kasi, it's very, very possible, super busy to the point, ang panahon sa Diyos ang nawawala. Di ba sabi nga natin, pag ikaw wala ka ng panahon sa Diyos, then you are too busy. Problema, nakalimutan mo yung pinakamahalaga sa lahat. Di ba sa kasaysayan matatandaan nyo, sabi nila, walang kagayang bansa ng Israel na nag-scatter abroad, ibinalik ng Diyos, and for the longest time na natili yung kanilang pagiging Hudyo. Kadalasan, sa kasaysayan, pag naghiwalay yung mga tao, hindi na nababalik at nakakalimutan na nila ang kanilang paniniwala. Not so with the Jews. Sabi nga, deprived of the temple, the exiles laid great stress on the observation of the Sabbath, on the laws of purity, and on prayer and fasting. The more na tayo nagkakaroon ng mga pagsubok, the more na tayo dumadaan sa matinding situation, lalo na sa mga nagaganap sa panahon natin. Hindi ba yun ang panahon, lalo tayong magtumulin sa Diyos? Hindi yun ang panahon para magpabaya. Kaya yung mga tumatagal sa Panginoon, dapat lalong lumalalim so that they can also encourage others. Hindi pwede na kung matagal na tayo, masyado na tayong lax, tayo pa yung malamig sa Panginoon. No. Sana encourage tayo ng Panginoon to continue to worship God, to continue to serve God, and encourage one another. Ba't kailangan banggitin yung kanilang mga properties? Kasi sa 67, binabanggit their horses, their mules, their camels, their donkeys. Nung bumalik sila, wala naman sila masyadong ari-arian eh. Pero alam nyo, encouraging doon, hindi sila bumalik ng zero. Konti lang ang properties nila, pero meron silang dala-dala. At sa kaunting yun, magsisimula ulit sila, lalo na para sundin ang kalooban ng Diyos sa pag-rebuild ng temple. Sabi ni Adam Clark, they went into captivity stripped of everything. Nawala lahat sa kanila eh. They now return from it, abounding in the most substantial riches. Thus we find that God, in the midst of judgment, remembered mercy and gave them favor in the land of their captivity. Tandaan nyo, supposed to be, yung Babylonian captivity was God's way of telling His people,
may parusa sa kanilang paglayo sa Diyos. Pero in-encourage sila ng Panginoon, habang andyan kayo, magpatuloy kayo. And then now, even in the midst of that, pinakita ng Diyos yung kanyang katapatan, hindi ko pa rin kayo pababayaan. I will be with you, just like I promised. Salamat sa Diyos, ano? Napakabuti ng Diyos na alam niya ang dinadaanan ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak. Hindi lingid sa kanya. So, gagabayan tayo ng Diyos in different phases of our lives. Pag tinignan yung 68 to 69, nagbigay sila ng offerings for the rebuilding of the temple. At mahalaga to, no? Sino ba ang unang gagamitin ng Diyos para sa kanyang gawain? Di ba yung kanyang mga anak? Alam nga naman yung mga unbelievers. Kayang gamitin ng Diyos ang unbelievers. Pero una, yung kanyang mga anak, bakit sila nakaranas ng pag-ibig at biyaya ng Diyos eh? Sabi doon, they offered freely for the house of God. Itong mga heads of their households, sila ang unang nag-set ng example para magbigay. At pinakita nila, mahalaga sa kanila ang gawain ito. They were willing to give sacrificially. Hindi na nga masyadong marami ang kanilang properties, but they were willing to offer freely and sacrificially. Wow! Why? Because it is for the house of God. Hindi para sa kung ano lang. Pero sabi doon, according to their ability. Yes, of course, hindi naman hihingi ng Diyos yung wala sa'yo, but according to their ability. Pero makikita nyo dito, they were giving generously according to their ability. Hanggat kaya nila, ibibigay nila. Still generous. Di ba? Yun ang masarap, di ba? Kapag ang bayan ng Diyos natuto to be generous, especially sa gawain ng Diyos. Bakit? Napakasagana ng Diyos sa atin. Sa Kanya pa ba tayo magiging maramot? No, they were generous at this time. At dito niyo makikita, gaano nila pinahalagahan ang Diyos at ang tahanan ng Panginoon. Kung hindi mahalaga yan, ba't pa sila magbibigay? Lalo na yung magbigay ng masagana. Hindi nila gagawin yan. So, makikita nyo, talagang nilalagay ng Diyos sa isip at puso ng kanyang mga anak to be able to give generously. Sana ganun din tayo in different ways. Iba-iba tayo ng capacity, iba yung kalagayan natin, but God will use us if we are willing to be used. Ang sabi ni Kidner, the phrase, according to their ability, does credit to these donors. Di ba? Buti, sila ay nagpagamit sa Diyos. And Paul may have it had in mind in his charge to the Corinthians to give in proportion to their gains. Remember, 1 Corinthians 16:2, kung anong kakayanan mo magbigay. Pero alam nyo, the Bible goes further. Alam nyo naman 2 Corinthians 8:3, when the Macedonians gave beyond their ability. Paano yun? Paano mangyaring, ito na nga lang kaya mo magbigay higit pa. Again, biyaya ng Diyos yun. Kung tayo lang, hindi natin gagawin yun. At kung tayo lang, uunahin natin, of course, yung sarili natin gusto. But when God puts it in our heart, we will be able to do exactly what God wants. In verse 70, ito yung pagbabalik ng Israelites sa promised land. Sabi doon, verse 70, the priests and the Levites dwelt in their cities. Ibig sabihin, once again, after a long time, magkakaroon na ng titira muli sa kanilang mga syudad. Although humble beginning, unti-unti, pero magkakaroon na ng mga titira, hindi na mapapabayaan. Kasi walang nakatira for the longest time. Ibig sabihin din, just like what Kidner said, there would soon be daily sacrifices to offer, many worshipers to attend to, and much work to supervise. Magiging active ulit sila. At yun ang masarap. Parang naaalala ko tuloy, kung ang iglesia o mga anak ng Diyos lumarating sa phases. For example, una tayong naligtas, we were so encouraged, halos talagang blazing for God. Tapos dadating sa period, medyo naglaylo, diba? But what do? Again, we go back to God
At sana, bigyan ulit na tayo ng fire para bumalik yung init at kasiglahan sa paglilingkod. Hindi dapat tayo makontentong wala nang may gusto. No, let us be willing. Once again. Sabi doon, they dwelt in their cities and all Israel in their cities. 2 generations were in exile. Pero pagkatapos nun, bumabalik na ang mga Jews sa kanilang lupain. Pinangako ito even to the patriarchs Abraham, Isaac, and Jacob. And again, a wonderful fulfillment of God's promise to bring back His people from exile to their land. Ang sarap ng pagkita natin habang tinitingnan natin yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. Diba sana as we get more into the Word of God, nakikita natin at lalo ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin in a very personal way. Wala tayong masasabi kundi, salamat Panginoon. What a great God you are. Because He is. Sabi nga nila, for during their abode in Babylon, Judea lay utterly waste and uninhabited. The land kept her Sabbaths, resting from tillage, and God, by wonderful providence, kept the room empty till the return of the natives. Sabi ni John Trapp. Tingnan nyo, iningatan ng Diyos yung kanyang lupain, walang ibang tumira doon until such time, ready na ulit yung kanyang bayan. God is the one preparing His people. Kaya, parang yun binanggot ko last week, the work of God might seem slow, parang hindi agad yung ina-expect natin, parang biglang nag-boom. Pero ang mahalaga, God is faithful to keep His people. He is building and rebuilding us. Tayo muna yun eh. And then we will see yung pagkilos niya just like yung sa ating building project, yung iba-ibang gawain ng Panginoon, patuloy kikilos ang Panginoon using His people. Diba? Nung sinabi ng Panginoon Matthew 16:18, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Totoo yun. Kaya pinapatatag niya iglesia, kahit ang kaaway, hindi pwede na magapi ang kanyang iglesia. Let's continue on, my brother. Let's be encouraged to remain faithful to our great God at nawa maging handa tayo na magpagamit sa ating dakilang Diyos. May the Lord bless us this word. Almighty Father, purihin po ang inyong pangalan sapagkat kayo ay dakila sa lahat. Napakasarap makita, Panginoon, sa inyong mga salita, ang inyong ginawa sa buhay ng inyong mga anak, sa mga nakaraan. And hanggang sa panahon namin, Panginoon, patuloy pinapakita ninyo ang inyong walang hanggang katapatan at kadakilaan sa bawat isa sa amin, Panginoon, in so many different ways. And so it is our prayer na mapuno ang aming puso ng gratitude, ng pagpupuri, pasasalamat, at magbunsod ito, Panginoon, sa amin ng masaya na paglilingkod sa inyo upang mas marami pang tao magkaroon ng pagkakilala sa inyo. And we pray, O Lord, that lalong magliliwanag ang inyong iglesia sa madilim na mundong ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita sa aming puso sa pangalan namin, Panginoong Jesus.